Gudagen Sherevener. So for today's video, I am going to tell you my journey sa ako ang Swedish citizenship o sa akong Filipino citizenship. Dili gyud lalim og dili pod dali og lisod gyud siya, di ba? So actually dili gyud unta ako mag-apply og kanang Swedish citizenship kay di ko gusto gasol, di ko gusto og stress, pero kanang na-experience man ako sa Pilipinas nga every time adto mi sa Pilipinas daghan og kote mo regisahon ka sa sarili nimong bansa ba. So mas maayo nang kanang Swedish passport may kay kanang smooth ang dagan, wala nay daghang kote. O sa man to nga, niadto mi og Pilipinas 2018, November to siya, dito ba mi nagpakasal. Tapos pagka 2019, nag-apply din ko og Swedish citizenship. Naghulat ko og 3 years, more than 3 years, kay kanang, ingana ang process nila dire, dili sayon, dili dali, daghan man po'y applicant lagi. So mo nang nagpaabot ko, nakita ninyo dire ni winter, ni summer, ni fall, ni spring, ingana gyud na siya. So after sa 3 years na ko nga paabot, nakuha na dayon nako ang BVs nga Swedish citizen ako dire. So I am protected dire sa ilahang government. So pag kuha nako sa ako ang BVs sa ako ang Swedish citizenship, nag-passport na dayon ko. Good morning. We are going to Arvika today for passport, for my Swedish passport. And it is August 11 in the morning, and it is 9 o'clock. So nandito ako ngayon sa police station sa Arvika kasi dito kukunin or kukuha ng Swedish Svensk Pass. So tapos na, pinicturean ako yung ano ko, mukha ko parang kriminal. Just nag-makeup pa naman ako pero black and white pala, good. So pababa na ako kasi doon nakaparking yung asawa ko, tapos naghintay sila doon, sila Philip. Grabe, 2.5 hours yung binyahe namin from Lesjöfors to Arvika para lang makakuha ng Swedish pass. Swedish pass. Yeah, di madali yung experience. Good morning! Nandito ako ngayon sa Hagfors Police kasi kukunin ko na ngayon yung Swedish citizen passport ko. At last, dumating na after 2 months. Kaya papasok tayo sa police station nila. Di ba no, kay sa police station man ko naghatag sa akong information para sa ako ang passport. So, dari po na ako kuhaon sa police station, sa Hagfors Police Station ang ako ang passport. Kay ang Hagfors Police Station, mao man na siyang pinaka-nearest sa amo ang balay. So, dari na ako nakuha. Wala na dito sa Arvika kay layo kayo. 2023 ni bakasyon mi sa Pilipinas. So pagbalik na mo dere, kuan na to siya, fall na to siya, hangtod nga nag-winter. Pagka January, winter sa January, actually dugay na gyud mi anin nagplano nga mag Swedish mag Philippine passport mi, mag dual citizenship mi kauban sa akong mga higala. Karon dili dayon na mo hikay ang mga requirements kay busy sa trabaho, busy, di man lagi malikayan, daghan man putag mga problema ang gigisagubang mo nang madugay-dugay gyud. Pero kadtong kuan 2024 na sa kanang siguro mga April nagka-submit na ko sa amo ang mga requirements. Dili jud dali ang requirements. Oy, kay kung akong i-compare sa katong nag-apply ko sa ako ang Swedish citizenship, ang ako ang gibuhat, naragyud ko kanang filapan nga kanang form nila sa Migrationsverket. Tapos gipasa na ko ang ako ang kanang Philippine passport. O niya ako ang gipasa ang residence card nako. O niya nagbayad ko. Ingana ra ka simple. Galing lang, nagpaabot lang yun ko og 3 years adto, more than 3 years. Pero okay raman ko. Aka nag-apply ko kung ma-approve ba to o dili. Pero una na ko ma-approve jud ko. Kay unang-una kasal ko. Dugay na ko dire sa Sweden, 8 years na ako sa Sweden katong nga time nga nag-apply ko. Unya na ako kanang kuan, stable nga trabaho. So sigurado jud ko nga ma-approve ang ako ang application sa Swedish citizenship.
Diri sa kanang kuan, sa kanang ato ang dual citizenship para mabalik ang atong pagka-Pilipino, pamati na ko nga manumano gyud sila nganuman. Kay siyempre wala man lagi kanang kuan nato kanang personal number. Di man pareha diri nga mangayo rag personal number, makita na din sa ilang database nga ay ing mo din imong pangalan, mo din imong height, asa ka nagpuyon sa imong occupation and so forth and so forth. So on and so forth. Diri manumano jud ka nga mag-apply mga kuan kanang mag-fill out ka sa form nila, sa mga requirements nila nga imong i-provide, imuhang i-submit sa ilaha, di lalim hasta ko nakapila nagbalik-balik ani sa kanang biblioticket kay para lang magpa-Xerox, para lang unsa pa mga requirements nila kay sa ako ang first kanang attempt nga pag-send sa ako ang mga document kanang ning response man dayon nag-email dayon sa ako ang personal sa kanang Philippine Embassy nga kulang daw ang akong gi-submit. Tapos, sa one of the requirements sa dual citizenship, isubmit ang kadto ang kanang papel nga nagpamatuod nga Swedish citizenship nako. Nakita dito ang pangalan ni AJ. Unya kay ang akong eldest wala ba yan ako gi-appeal sa ako ang dual citizenship. Nakita po dito ang pangalan ni Philip, wala po na ako gi-appeal sa akong application sa dual citizenship. So gi-question nila, ningon sila nga nganong wala daw nako gi-appeal nga para maisa ra daw og trabaho. Karon kanang daghan pa man ko'y kulang, so naka-decide ko nga i-appeal na lang nako si Philip plus ang report of birth ni Philip i-register nako sa Pilipinas od niya ang amo pong kasal i-register po nako sa Pilipinas. So tulo ni siya nga ako ang gipatrabaho sa ato ang mga kanang gwafa kaayo nga personal sa Philippine Embassy. Ang akong dual citizenship, ang ako ang kanang report of marriage o report of birth ni Philip niya dual na pod si Philip, o diba? So daghan gyud sila gitrabaho para sa ako. Dili ba gyud lalim kay kanang balik-balik mi sa Karstad patatak sa abogado kay kinahanglan man jud og kanang perma sa abogado, kinahanglan og stempel sa abogado, ang bayad di ba lalim, ang pamasahe ang basta daghan dili jud ingon ana gyud no pag na kay gusto nga kuhaon labi na nga bugat-bugat pud ni nga kuan gusto kang mabalik ang imong pagka-Filipino citizen ingana gyud na no mga document para makuha na namin yung aming pagka Philippines citizenship again. Yes, I yagering diday. The first one. Tapos hinihintay ko sa Ate Gigi kasi si Ate Gigi ang isi-send din niya yung document niya at saka si Maribeth. Siya magsisend sa mga document ni Maribeth kasi busy si Maribeth. Maglilipat na naman siya ng ibang apartment kaya busy siya sa ngayon. So yun, tingnan na lang natin kung kailan yung OTP namin. Sana wala nang problema sa mga papel kasi hindi talaga madali yung mga papel. Ang hirap pala maging Filipino citizenship ulit, citizen. Kaya, Diyos ko, talaga ako, nag-regret bakit ako nag-Swedish citizen. Kasi, hindi talaga madali, Diyos ko, ewan ko. Pero, nandito na tayo, kaya, sana maging okay yung desisyon natin na maging Pilipino tayo ulit. Hindi na tayo banyaga sa ating sariling bansa, di ba? Siguro, after na-receive ng mga staff natin sa Philippine Embassy yung document namin ni Ate Gigi, kay Ate Gigi, okay na, goods na yun. Sa akin, may problema pa kay Philip kasi parang nakalimutan yata. May nakalimutan akong dapat may tatak galing sa abogado. Natatakan na yung ni Philip, yung report of birth niya, pero dapat patatakan pa rin yun yung affidavit, basta something like that. Kaya, pumunta kami ng asawa ko sa Karstad kasi doon yung opisina ng abogado. So, hindi talaga madali. Buti na lang yung asawa ko on the go. O, diba? Tapos yun, pinatatakan ko sa abogado. Tapos, that day, after na matatakan at saka mapermahan ng abogado, sinend namin kaagad sa post office para matanggap nila. May kunting aberya kasi parang, syempre, nagka-problema din sa Post Nord. Pero at least natanggap nila din at nahabol nila yung namin, yung mga papeles namin ni Philip at saka yung lahat ng mga papeles na sinabit namin.
We're getting ready to Philippine Embassy. So excited with dual citizenship and Ligin. Finally, we are going to make it! So here's Ate Gigi, Maribeth, and of course, ang pinakagwapo nga anak ni Wolfram Barun Uliman. Say hey! Ilagay natin dito. No, kasi ano ko talaga yun talaga kasaan ko. Alam ng puso, sa bibig mo'y buhay, lupang hinilang, ganyan ka lang magiging, sa manlulupin, di ka masisili, sa dagat at bulok, sa simoy at sa langit mong buhay. May nakalaang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na naglilili. Ang bituin at araw niyang kailan pa may nabilin. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, nguna'y langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagmay ng ang umatay ng dahil sa'yo. Okay, so hawak mo po lahat yung oath of allegiance. Kindly raise your right hand, tapos follow me lang po. Dun sa name, tsaka sa address, pakibanggit lang po ng name, tsaka addresses ninyo. Okay? I, of legal age and presently residing at do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines and obey the laws and legal orders promulgated by the duly constituted authorities of the Philippines. That I recognize and accept the supreme authority of the Philippines and will maintain true faith and allegiance thereto. And that I will impose upon myself this obligation voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Okay, congratulations. Thank you! Finally. Meron pa ba kayong Ako may tanong ako. Yung kasal kami ng asawa ko, kung halimbawa magstay ako ng 1 year sa Pilipinas, pwede rin ba siya magstay ng 1 year? Kasal kayo dito? Dito, tapos registered. Kaya nga pinaregistered ko yung kasal namin sa Pilipinas. Pwede po. Kasi papasok siya under balikbayan po. Under the balikbayan. Kasi basta pagkasama kayong pumasok. Oo, usually umuwi kami sa Pilipinas, kami talaga the whole family. Masasabay kayo. Tapos, since dual citizen na po kayo ngayon, what you can do, pagdating nito sa Pilipinas, pwede nyo pong i-apply siya ng permanent residency. Meron po tayong, ang Bureau of Immigration, meron po silang ini-issue na 13A visa. That's yung pang-permanent resident, especially for those who are married to Filipinos. So, binibigyan sila ng parang ID card natin dito. So, may alien certificate card, ACR yung tawag nila. Pero sa immigration kami, Sa Bureau of Immigration. Kami pupunta para makastay siya ng 1 year. Para mag-apply po siya na permanent residence. Tapos, usually, may expiry din po yun. Usually, it's 5 years, I think, or 3 years. Pero, with that card, in the future, pag mag-travel kayo, kahit hindi kayo magkasama, pwede na siya pumasok. Tapos, magkano ang bayad niyan? Yan, renew lang po yun. Opo. Magkano yung bayad niyan? Yan, hindi ko alam. Kasi Bureau of Immigration po siya na matter. So dapat mag-inquire talaga sa Bureau of Pero I Immigration. don't think it's that expensive also.
less than 10,000 pesos naman. Kasi noon, noong 2016, umuwi kami sa Pilipinas. Nag-stay kami ng 7-8 weeks, to almost 2 months. Tapos pinakuha kami ng, wala kasi akong alam sa batas natin, kaya pinakuha yung asawa ko na, ano ba yun, para maka-extend, nakabayan siya ng 10,000. Para maka-extend siya kasi nga, banyaga siya. Hindi pa kami kasal noon. Yun po yung difference pag hindi kasal. Kasi diba dito, normal yung sambo. Oo. Hindi sa atin naman, wala naman tayong sambo kahit may live-in sa atin. Hindi naman siya batas. Kaya pinabayad na. Okay. So ngayon, medyo malinaw na. Thank you. So yun, mas madali po yun. 13. Niya, putra jud ang gipaabot.